Ka-Express, buong basketball world ang nagulantang matapos ang dikit na laban ng Gilas Pilipinas sa katatapos lang na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers second window. At marami ang nagtatanong, paano kung naglaro si Kai Sotto? At ang sagot ay tila nakaukit na sa mga stats. Sa ating 66-69 na pagkatalo laban sa New Zealand All Blacks at 66-93 na semplang sa Australia Boomers, iisang pangalan ang hinahanap ng mga fans at maging ng mga kalaban ang ating 7-3 tower na si Kai Sotto. Ginanap ang mga krusyal na laban nitong February 26 at March 1 sa harap ng nagbabagang home crowd sa Mall of Asia Arena, sa kabila ng matinding depensa ni na AJ Edo at Quentin Malura Brown. Kitang-kita ang kulang sa rim protection at offensive gravity na tanging si Kai lang ang makapagbigay. Matatandaan, noong November 2024, tinalo ng Gilas na New Zealand sa unang pagkakataon, 93-89 sa tulong ng 19 points, 10 rebounds and 7 assists ni Kai. Pero ngayong 2026, dahil sa kanyang ACL recovery at ankle scare sa Japan B-League, napilitan siyang maging spectator lamang. Kinumpirma ni Coach Tim na bagamat unti-unti nang bumabalik ang kondisyon ni Kai, mas pinili ng coaching staff at ng kampo mismo ni Kai na huwag itong madaliin para sa kanyang long-term health. At ang kawalan ni Kai ay direktang nagresulta ng 53-49 rebounding advantage ng New Zealand at sa pagdomina ng Australia sa loob ng paint sa second half. Maging ang New Zealand coach na si Jad Flabel ay umamin, Kai Sotto gives them another dynamic. His absence was visibly felt. Kung naroon si Kai, ang Twin Towers formation kasama si AJ Edu ay magbibigay ng sapat na spacing para kay Justin Brownlee na hirap sa shooting, only 2 out of 10 versus New Zealand. Ang presensya ni Kai sa rebounds ay magbibigay sana ng second chance points na kulang sa Gilas sa huling minuto ng laro. At sa pagkakataong ito, nabahiran ang malinis na 2-0 record ng Gilas at ngayon ay kailangang bumawi sa susunod na window. Pero ang mensahe ay malinaw, Kai Sotto is the missing piece to conquer Oceania. Halos madurog ang puso ng mga Pinoy basketball fans nitong nakaraang February 26 sa harap ng mahigit 10,000 fans. Muling lumasap ng mapait na pagkatalo ang Gilas sa kamay ng New Zealand All Blacks 66-69. Pero ang mas masakit na katotohanan, ang tagumpay ay nasa dulo na sana ng ating mga daliri kung naroon lang ang ating 7-3 anchor na si Kai. Yung what if na ito ay hindi lang haka-haka, ito ay suportado ng malamig na stats at ng nakapanlulumong realidad sa loob ng court. Bakit nga ba hindi naglaro ni Kai matapos ang isang taong ACL recovery mula noong 2025? Kakarating lang ni Kai sa Japan B-League para sa Koshigai Alphas, bagamat nakakasama na siya sa 1,000 points club doon. Nagdesisyon si Coach Tim at ang management ni Kai na huwag siyang isabak sa window na ito para sa kanyang long-term viability. Isang mahirap na desisyon na nag-iwan ng isang higanting butas sa gitna ng Gilas. At balikan natin ang November 2024, tinalo natin ang New Zealand 93-89 dahil sa 19 points, 10 rebounds and 7 assists ni Kai. Pero ngayong 2026, wala ang kanyang offensive gravity. Sa dikit na laban, hirap na hirap ang ating perimeter shooters dahil walang humihigop ng depensa sa ilalim. Si Justin Brownlee ay nalimitahan sa matinding depensa ng Tall Blacks dahil alam nilang walang Kai na kailangang bantayan sa paint. At sa huling 7 segundo, may chances sana si Dwight Ramos na itabla ang laro 69-66 pero tumama lang ang bola sa board. Dito maiisip, kung naroon si Kai, ang rebounding battle ay hindi sana pabor sa New Zealand 53-49, ang mga second chance points na nakuha ng Tall Blacks sa crucial na sandali ay direktang resulta sa kawalan ng height ni Kai. Sa AJ, bagamat lumaban ng may 11 boards, ay hindi kayang mag-isa laban sa physical na laro ng New Zealand. Maging ang kanilang coach na si Jad Flabel ay aminadong magkaibang team ang Gilas kapag wala si Kai. Ang mga tweets at online comments ay puno ng panghihinayang, Gilas is good but without Kai, we lose our identity in the paint, sabi ng isang fan. At ang chills na nararamdaman natin noong 2024 ay napalitan ng heartbreak nitong 2026
Ang absence ni Kai ay hindi lang kawalan ng player, ito ay kawalan ng tactical edge na nagbabagsak sa ating home court protection. At nitong March 1, muling nagharap ang Gilas at ang Australia Boomers sa Maua Arena, ang unang pagharap sa Manila mula nung infamous brawl na naganap noong 2018. Mataas ang tensyon, puno ang arena at uhaw sa ganti ang bayan. Pero sa halip na kasaysayan, isang reality check ang hinarap natin, 66-93 na pagkatalo, isang 27 blowout na nagpabilib sa galing ng Boomers pero nagpadiin sa kahalagahan ni Kai. Ang plano ni Coach Tim ay simple lang, gamitin ang hype ni Junmar Fajardo at AJ Edo, pero laban sa bilis at shooting ng Australia, lalo na kay Pepper na kumamada ng 28 points, naging sitting ducks ang ating mga bigs. Dito pumasok ang missing factor ni Kai. Si Kai ay hindi lang basta matangkad, siya ay isang mobile big man na may abilidad na lumabas at bantayan ang mga shooters. At sa third quarter, doon tayo tuluyang iniwan ng Boomers, 30-point period para sa Australia. Wala tayong rim protector na kayang sumabay sa transition play ng Australia. Sina Creek at Kay ay parang namamasyal lang sa loob ng paint. Kung naroon si Kai, ang kanyang 7'3 wingspan ay sapat na sanang deterrent para hindi maging ganon kadali ang layup drills ng Boomers. Ang goosebumps na inaasahan natin sa isang dikit na laban ay nauwi sa frustration. At habang pinapanood ni Kai ang laban mula sa sidelines, marami ang bumatikos sa desisyon na huwag siyang palaruin. Pero ayon kay Coach Tim, the long-term health of Kai is more important than the windows right in front of us. Isang matapang na pahiya pero masakit para sa mga fans na gustong manalo ngayon. Ang kawalan ni Kai ay nagresulta ng 19 overs para sa Gilas sa first half pa lang dahil sa pressure ng Australian defense na walang takot na mag-gamble dahil walang vertical threat sa ilalim. Ang 2026 season ay mahaba pa at ang tunay na gulat ay magsisimula sa pagbabalik ni Kai. Pero sa kabila ng tambak na pagkatalo, ang mga Gilas fans ay nananatiling palaban. Ang hope ay nakatuon na sa July window kung saan inaasahang 100% na ang kondisyon ni Kai. Ang laro versus Australia ay nagsilbing wake-up call at kahit gaano kagaling ni Justin Brownlee na limitado rin sa scoring, hindi natin kayang talunin ang mga world-class teams nang kulang ang ating arsenal. Si Kai ang missing piece sa puzzle ni Coach Tim. Ang gulat ng Australia ay hindi sa ating laro ngayon, kundi sa potensyal na maaari nating ipakita kapag ang ating tower ay muling tumindig. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.